Before no, nagbabanda kami, aalis kami, tulog pa yung mga bata, uuwi kami, tulog pa rin sila. Dati pinag-iisipan ko every time kung bibilhin ko ba to for them, yung mga gusto nila. And yun, at the same time, nakabili kami ng... Fight! 2025! 5%! First of all, and I would like to introduce myself. I'm Katrina Igar. Before iFern, I'm an OFW and band performer. So we used to play at casinos, hotels before pandemic. And then yun, yung nag-lockdown, ayan. So nag-struggle kami ng husband ko since yun lang talaga yung pinagkakakitaan namin. So nag-baking ako. Yan. So, thanks to YouTube Academy. Diba? Natuto tayo mag-baking. Oh, and then, syempre, na-realize ko yung pagbe-baking, hindi siya pang matagalan na kitaan. Kasi hindi naman lahat ng tao everyday kakain ng cakes, kakain ng tinapay, and hindi din lahat ng tao may extra income para makabili. So, paano niyo po nakilala yung iFern? Sino po nag-introduce sa inyo? Tsaka paano po kayo nakapasok dito sa inyo? Yes, actually, sa husband ko siya unang na-introduce. And ako talaga, sobrang skeptic talaga ako sa mga ganitong business. Siyempre, alam mo naman, di ba, may pangit talaga na connotation when it comes to network marketing. But since nung nalaman ko nga, we are from the makers of Ferncy, and I've been a long-time user of Ferncy na, kaya nawala yung pagka-skeptic ko, and naging open mind ako agad. Sinubukan ko siya. So, iFern is my first ever network marketing company. And syempre, ayoko na rin lumipad sa iba. First and last. Ano po mga challenges po yung mga experience nyo starting out the transition from a member of a band, OFW, tapos nag-baking kayo? Yeah, syempre sobrang laking adjustment, sir. Kasi from pagbabanda, OFW to sales, diba? And syempre ito, network marketing. Ang dami kong mga friends na sin-zone lang ako. Ang dami kong mga friends na hindi nag-join sa akin, hindi naniwala. So, dinedma ko lang sila. Dire-diretso lang ako kasi nakita ko yung dito may pag-asa matupad yung mga pangarap ko para sa family ko. So, tinuloy-tuloy lang namin hanggang sa, ayun. Who are the people that you look up to dito sa iFern business? Ano pong influence nila sa'yo? Ano naituro nila sa'yo? At ano pong natutunan nyo dito? Siyempre, si Madam Kim tsaka si Sir Tom. So actually, for Madam Kim, diba, tinuruan niya ako maging empowered women. Ang dami kong mga natutunan sa kanya na kaya ko pa palang gawin. Na akala ko before di ko kaya. Diba? And syempre, as part of iFern Mini Ladies, na si Madam Kim ang aming founder. So, sobra talaga akong natuto ako tumayo sa sarili kong paa kahit wala yung husband ko. Kaya kong gawin yung business. And syempre, si Sir Tom, diba, na ang dami ko ding wisdom talaga natutunan sa kanya. Hindi lang sa iFern business, kundi pwedeng i-apply sa totoong buhay mo. Ano po ang contribution ng iFern Mini Ladies po sa'yo? Yun. So, iFern Mini Ladies is already a brand. And ang dami kong mga prospects na mga cold. Ibig sabihin ng cold yung parang na-meet ko lang somewhere. Tapos pagka nabanggit ko sa kanila na iFern Mini Ladies ako na member. So, parang iba yung dating sa kanila. Yun, parang umaangat yung sarili ko. Diba? Kasi wala naman akong ibang ipagmamalaki . So, iFern Mini Ladies lang din talaga. iFern ang meron ako ngayon. Kwento niyo po yung buhay niyo before iFern. And then, how did iFern change your life? So, for me, iFern changes lives talaga because it changed mine completely, no? So, ang daming nabago sa buhay ko and sa family ko. First is time freedom. So, binigay sa akin ng iFern yan. Kasi before no, nagbabanda kami, aalis kami, tulog pa yung mga bata, uuwi kami, tulog pa rin sila. So, even yung mga anak namin, na-realize din nila yung pagbabago sa buhay namin. And second, financial freedom, na dati pinag-iisipan ko every time kung bibilhin ko ba to for them, yung mga gusto nila. Pero ngayon, binibigay namin hanggat meron kasi hindi namin siya na-experience before. And yun, at the same time, nakabili kami ng dalawang watch kami na Rolex ng husband ko, which is malaking investment din siya for us, diba, na pwede rin ipamana sa mga anak namin. And meron kaming Mini Cooper, which is 3.8 million, ayan, and bahay, diba? Hindi na kami nagre-rent. So, dati nakikirent lang kami sa parents ng husband. 10 years from
now or in the near future, how do you see yourself po dito sa business na to or as a person? So, syempre, 10 years from now, nakikita ko yung sarili ko as part of $1 Million Club. Ayan, mga nakasabit dito sa likod ko. Diba? Isa na yung picture namin, husband ko na nakasabit dyan 10 years after. And then, syempre, kasama pa rin po ako ng iFern, diba, na tumutulong magpalago ng mission, no, ni Sir Tom to make a 1 million millionaires. Ayan, and to, you know, to help then more people pa na mabago yung buhay nila kagaya ng buhay ko. So, kung meron po kayong motto, meron po kayong gustong sabihin or message people who are still hesitant to join iFern or to try iFern products, kung may mga tao po kayong gustong pasalamatan. Yan, first of all, sa mga tao po na hindi pa po naniniwala, ayan, sa iFern, no? iFern may not be your dream business, but this business can make your dreams come true. So, true enough siya, nangyari siya sa akin. Nung una, hindi ako naniniwala, very negative ako. Pero, di ba, kapag hindi ka naniniwala or duda ka, mas lalo mo dapat siyang subukan. Kasi I believe, pag hindi mo malalaman ng isang bagay kung para sa'yo kung hindi mo siya susubukan. And sobrang nagpapasalamat ako kay Sir Tom and Madam Kim kasi kundi dahil sa kanila, baka hanggang ngayon po, malayo pa rin po ako sa piling ng mga anak ko. Kailangan ko pa rin umalis para maibigay sa kanila yung future na gusto ko for them. Dito po sa iFern, no, nagagawa ko yung business na kasama ko po sila. Yan. Hindi ko na kailangan lumayo or mawala ng 2 years, diba, na malayo sa mga anak ko. So, sobrang grateful po ako kay Lord kasi isa po ako sa napakaswerteng tao sa milyon-milyong tao na nakakita ng napakagandang opportunity na kagaya po ng iFern. Kaya para po dun sa mga tao na kagaya ko, ayan, so subukan nyo rin po na gawin ng iFern kasi totoo po na kaya pong baguhin ng iFern yung buhay nyo. So yun lang po. And ayan, salamat din sa husband ko kasi kundi dahil hindi niya ako pinilit na subukan yung iFern, ayan, baka wala kami dito. So siya talaga yung naglakas loob na subukan kahit sobrang layo from pagiging banda kami pareho to distributor ng iFern. So siya talaga yung naging way ko din para maging malakas din yung loob ko na sumubok ng bago sa amin. So, ayun, yun lang. And syempre, thank you kay Lord, diba? And thank you sa mga uplines din namin na sumusupport sa amin. And syempre, sa team namin, yan, sa Team Intensity. Thank you so much. Ayan, so, sabi nga, diba, pag may nauna, may susunod. So, kayo na yung next.